Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Una sa lahat ay gusto ko munang bumati sa inyo ng isang magandang araw. Isa ako sa mga ka-online na hindi nakukumpleto ang araw kapag hindi nakakapakinig ng Papa Dudut Stories. Sadya kasing entertaining ang inyong programa, talaga namang kapupulutan ng aral ang bawat istoryang tinatampok ninyo. Siya nga pala Papa Dudut, ako po si Viviana, pero mas kilala bilang Baby. 25 years old, nakatira sa Laguna at isang aktibong subscriber ninyo. Iikot ang kwento ko sa isang lalaking minahal ko, si Marco. Nagkakilala kami noon sa tindahan na pinagtatrabahuhan ko sa Caloocan. Mekaniko si Marco at halos malapit lang ang pinagtatrabahuhan niya sa tindahan namin, Papa Dudut. Madali kaming naging close ni Marco. Siguro'y dahil na rin sa mabait siya at malakas ang charm. Kaya nahuli niya agad ang loob ko. Pero hindi ko ini-expect na mauuwi sa mas malalim pang ugnayan ang aming pagkakaibigan. O Marco, ang aga-aga nandito ka. Teka, mangungulit ka na naman ba sa akin? Tanong ko sa kanya habang sumasaglit siya sa tindahan kung saan ako nagbabantay. Total naman wala pa namang customer ang tindahan ninyo kaya makikipagkulitan muna ako sa inyo. Sagot naman niya. Teka Marco, baka naman marami kayong ginagawa sa auto shop tapos narito ka at nakikipagchismisan ka. Baka magalit sa iyo ang boss mo. Concern kong sabi sa kanya, Papa Dudut. Hindi magagalit sa akin yun. At saka tingnan mo ang oras. 10:00 pa lang ng umaga. Break time namin kaya pwede kitang bisitahin. Informed naman niya. Ano naman ang plano mo ngayon ha? Mangungulit ka na naman ba sa akin na sagutin na kita? Ay naku Marco, umasa ka pang sasagutin kita. Natatawa kong response. Ganon? Ibig sabihin pala wala akong pag-asa sa iyo? Palungkot niyang tanong sa akin. Gusto niyang makasigurado kung talaga bang wala siyang pag-asa sa akin. Sorry ha pero hindi kasi kita type, pang-aasar ko. Pero hindi yun kinagat ni Marco dahil may nakapagsabi pala sa kanya na may gusto ako sa kanya. Hindi ako naniniwala sa iyo baby. Alam mo kung bakit? Sinabi sa akin ni Rish na ipinagtapat mo sa kanya na gusto mo raw ako. Pagbubuking nga niya sa akin. Halata namang gusto mo ako Nagpapakipot ka pa. Sorry Marco pero ayaw ko sa lalaking maangas, bastos at overconfident. Sa madaling sabi ayaw ko sa bad boy na tulad mo. Lalo ko pang pang-aasar sa kanya. Baby naman, ang tagal ko nang nanliligaw sa iyo. Sana naman sagutin mo na ako. Pamimilit pa ni Marco sa akin, Papa Dudut. Susuko ka na ba? Kasi naman kung ako sa iyo sumuko ka na. Pagbibiro ko pa sa kanya. Akala mo susuko ako? Pues nagkakamali ka. Lalo kitang kukulitin. Natawa naman ako sa sinabing yun ni Marco, Papa Dudut. Aba, nanakot ka pa ha? Hay nako Marco. Bumalik ka na nga sa auto shop ninyo. Utos ko sa kanya. Hay, ewan ko talaga sa'yo. Kung hindi lang kita mahal, matagal na kitang sinipa. Halos pabulong ko pang sabi sa kanya. Narinig ko yun baby ha. May pananamik niyang wika sa akin.
Sabi ko na nga ba't mahal mo rin ako eh. Sige na nga, sinasagot na kita ng oo. Payag na ako maging girlfriend mo. Bigla kong sabi sa kanya, total naman ay matagal ko na ring alam sa sarili ko na mahal ko na si Marco. Talaga baby? Yes, sinasagot na ako ni baby, yes. Halos maghisigaw sa tuwa si Marco ng mga sandaling yon. Pakis nga sa girlfriend ko, hirit pa niya sa akin. Natatawa na lamang ako habang napapailing sa reaksyon ng boyfriend ko. Hay nako, saka na lang yang kiss na yan. Bumalik ka muna doon sa trabaho mo. Utos ko na lamang sa kanya. Papadudot pagkatapos noon ay naging magsyota na kami ni Marco. Ayos naman ang pakikitungo niya sa akin, ramdam na ramdam ko naman na mahal niya ako. Pero tulad ng iba, hindi perpekto si Marco. Dahil mabisyo at mabarkada ang boyfriend ko na nagdudulot ng problema sa aming relasyon. Tulad na lamang isang gabi. Marco, tama na itong pag-inom natin. Saway ko na sa kanya. Hindi kasi ako sanay na makipaglasingan. Napilitan lamang akong uminom noon dahil na rin sa pamimilit ng boyfriend ko. Be, hindi naman tayo lasing ah. Pagtutol ni Marco, gusto pa yata niyang ubusin noon ang isang case ng beer na binili niya. Kahit na, hihintayin mo pa bang malasing tayong dalawa? Naiirita naman siya sa sinabi ko. Hay naku, kung ayaw mong uminom, edi sige, ako na lang ang uubos nito. Aniya, Marco, makakasama sa katawan mo yung sobrang alak. Pagpapaalala ko pa sa kanya. Kaso papadudot, isa talaga sa mga ayaw kong ugali ni Marco ay ang hindi niya pakikinig sa mga payo ko sa kanya. Baby, alam ko kung hanggang saan ang kaya ko. Saka pwede ba, wag mo naman ako masyadong pakialaman. Iinom ako hanggat gusto ko. Hirit pa niya sa akin bago mag-bottoms up sa beer na iniinom niya. Okay fine, sige hindi na ako makikialam sa'yo. Kaya lang naman kita pinagbabawalan ni concern lang naman ako sa'yo. Naiinis ko namang wika sa kanya. Baby okay, sinasabi ko na sa'yo. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko, ang sabi ni Marco. Pagkatapos ay may kinuha siyang foil at isang sachet ng puting powder na hindi ko sigurado kung ano. Agad naman akong naalarma. O ano yung hawak mo? Shabu ba yan? Napangisi lamang sa akin ang boyfriend ko. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa'yo. Saway pa niya sa akin. Hindi ka ba natatakot dyan sa ginagawa mo? Concern kong tanong sa kanya. Bakit naman ako matatakot? Balik niya sa akin. Marco, okay lang sana yung bisyo mong alak. Pero droga naman. Sisirain mo lang ang katawan mo dyan. Babala ko sa kanya. Matagal na akong gumagamit nito pero tingnan mo. May nangyari ba sa akin? Wala naman, di ba? Kontra niya. Lalabas at lalabas din ang masamang epekto niyan sa katawan mo. Kapag madalas kang gumagamit niyan, Marco, wag mo namang sirain yung katawan mo sa droga. Maawa ka naman sa sarili mo. Halos makiusap na ako noon sa kanya na tigilan na niya ang masamang bisyo pero palaging minamasama niya ang concern ko sa kanya. Teka, pangangaralan mo naman ba ako ha baby? Naiirita niyang sabi sa akin. Oo, pangangaralan kita at karapatan ko yon kasi girlfriend mo ako. Galit kong sagot sa kanya. Wow ha, di pa tayo mag-asawa pero gusto mo na akong i-under. Sarkastikong balik niya sa akin. Hindi ako nagbibiro Marco. Tigilan mo na yung paggamit ng droga. Demand ko naman sa kanya. Baby, ano ba? Huwag mo namang diktahan ang buhay ko. Naibulalas niya sa akin. Nilalayo lang kita sa kapahamakan. Ngayon kung mahal mo talaga ako, titigil ka na sa paggamit ng droga. Sabi ko naman sa kanya. Ay nako, ang dami mong satsat. Bakit kaya hindi mo na lang subukang gumamit para naman ma-experience mo kung gaano kasarap lumutang sa ulap? Pambubuyo pa niya sa akin. Sige Marco, ayaw mong paawat pues bahala ka na sa buhay mo. Basta pinapaalalahanan na kita. Ngayon kung mapahama ka dahil dyan sa bisyo mo, huwag kang hihingi ng tulong sa akin ha. Galit na sabi ko sa kanya bago ko siya nilayasan. Papadudot,
Kahit na ganon ay hindi ko pa rin hinayaan na masira ang aming relasyon. At dahil sa hindi ko mapigilan si Marco sa bisyo niya ay sinakyan ko na lamang siya. Pero sadyang hindi talaga may iwasan ang pagdating ng problema sa aming relasyon. Sobra akong nag-aalala para sa kinabukasan namin dahil sa aming dalawa. Ako lang ang nagtatrabaho dahil natanggal siya noon sa trabaho niya sa auto shop, tapos ay siya pa ang numero 1 magastos. Marco, huwag ka magagalit sa akin ha. Pero naghahanap ka ba ng trabaho mo? Tanong ko sa kanya isang gabi nang mag-check-in kami sa isang hotel chain kung saan ako pa ang gumastos. Agad namang nagsalita ang boyfriend ko. Ano bang klaseng tanong yan? Oo naman, naghahanap ako ng trabaho, baby. Pasensya ka na kung naging pabigat na ako sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nagkatrabaho naman ako ako nang gagastos ng mga lakad natin. Pati na rin yung pag-check-in natin sa mga motel. Ako nang magbabayad. Baby, pasensya na talaga kung ikaw ang gumagastos ngayon ha. Pero promise, magkapera lang ako nang bahala sa atin. Mahinahon niyang sabi sa akin. Basta be ha, kapag nagkaroon ka ng trabaho ingatan mo na yun. Huwag ka nang magpapabaya sa trabaho mo. Para hindi ka na matatanggal. Alam mo sayang yan trabaho mo doon sa auto shop. Paalala ko na lamang sa kanya. Hay nako, huwag na nating pag-usapan yun. At saka hindi na rin naman ako nangihinayang doon. Ayaw ko doon sa boss ko, masyadong mayabang. At saka malit lang din yung sinasahod ko doon. Kaya siguro dapat na rin akong umalis doon. Ang sabi pa ni Marco. Sana Marco makahanap ka na ng mas magandang trabaho. Yun na lamang ang response ko sa kanya. May tanong ako sa iyo. Ano naman yung itatanong mo sa akin? Curious niyang response sa akin. Mahal mo ba talaga ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi siya nakasagot sa akin noong una kaya inulit ko pa sa kanyang tanong. Pagkatapos noon ay natatawa siyang sumagot sa akin. Siyempre naman mahal kita. Ilang beses ko nang sinasabi yan sa iyo, di ba? At saka bakit mo ba natatanong yan? Wala lang. Curious lang ako. At saka kaya ako inuulit na itanong yan sa iyo kasi masarap pakinggan sa tinga. Na sinasabi mo sa akin na mahal mo ako. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Pagkatapos noon ay huminga ako ng malalim, Papa Dudut. Marco, total naman mahal mo ko. Pakasal na tayo. Suggestion ko sa kanya. Oo ba? Handa kitang pakasalan basta makaipon lang ako ng pera. Baby, ikaw yung gusto kong pakasalan at makasama hanggat buhay ako. Paniniguro naman niya sa akin. Pero be, gusto ko kapag naging mag-asawa na tayo alam mo na, iwas ka na sa mga bisyo. Tumango naman siya bilang sagot sa sinabi ko. Oo naman, handa akong iwasan yun. Para sa'yo, aniya. Papa Dudut, inunawa ko na lamang si Marco sa sitwasyon niya. Bilang girlfriend niya ay sinuportahan ko siya na makahanap ng bagong trabaho. Ako na ang umako ng lahat ng gastos na kakailanganin niya sa pag-a-apply. Sa akin din humingi si Marco ng pera para sa mga personal niyang gastusin. Papa Dudut, ginawa ko ang lahat ng sakripisyong yon para sa ikabubuti ng lalaking pinakamamahal ko. Bilang girlfriend ni Marco ay buong puso ko siyang inunawa at patuloy ko siyang sinuportahan para muli siyang makabangon sa mga problemang dumarating sa buhay niya. Pero sa pagdaan ng panahon ay napapansin ko kay Marco na tila wala siyang ginagawang hakbang para mabago ang buhay niya. Nagpatuloy lamang siya sa pagiging palaasa sa akin. At tulad ng inaasahan ay naubos din ang pasensya ko sa boyfriend ko. Marco, mag-usap nga tayo. Naghahanap ka ba talaga ng trabaho? Tanong ko noon sa kanya. Hindi kumibo noon si Marco sa mga tanong ko. Sa hindi malamang kadahilanan ay mas lalo pa siyang naging tahimik. Maaring guilty siya at nagbabalak na umamin kung saan niya dinala ang mga perang binibigay ko sa kanya. O maaari ding nag-iisip pa siya ng magandang alibay para hindi ko na siya questionin. Samantala ay nagpatuloy naman ako. Sige, sabihin mo nga sa akin kung saan mo ginastos yung mga binigay ko sa yung pera. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na ginastos ko sa pag-a-apply at pagkuha ng mga requirements yung perang binigay mo?
Medyo napipikong sagot ni Marco sa akin. Ah, talaga? Kung ganun pala Marco, bakit wala kang maipakita sa akin na katibayan? Na ginastos mo sa mabuting paraan yung perang binigay ko sa iyo. Sarkastikong balik ko sa kanya. Teka lang ha, hindi porket ikaw ang nagbibigay ng pera sa akin ay hahawakan mo na ako sa leeg. Huwag mong isumbat sa akin yung mga natulong mo kasi babayaran ko rin yan kapag nagkaroon na ako ng trabaho. Galit na wika niya sa akin. Hindi ako sa nanunumbat pero napapansin ko na sa iyo na umaabuso ka na. At saka alam ko kung saan mo lang ginastos yung pera. Hindi mo ginastos yon sa pag-a-apply sa trabaho at pagkuha ng mga requirements. Kasi mas inuna mo pa ang bisyo mo. Puna ko. Nagkakamali ka baby. Pero naputol ang pagpapaliwanag ni Marco nang barahin ko na siya. Huwag ka nang magsinungaling Marco. Ginastos mo lang yung pera sa alak at droga. Teka, sinong siraulo ba nagsabi sa iyo niyan? Papatayin ko. May paghahamong tanong niya sa akin. Hindi na mahalaga yon Marco. Basta maraming nakapagsabi sa akin na binuhos mo lang sa alak at droga ang lahat ng perang binigay ko sa iyo. At saka napatunayan ko na rin naman na totoo yon kasi noong bumisita ako sa bahay mo. Doon ko nakita yung mga foil na halatang ginamit sa paghit-hit ng droga. At saka heto pa Marco. Paano ka pala mapapasok sa trabaho samantalang adik ka? Sigurado ako kapag pinamedical ka doon sa trabaho mo, bagsak ka sa drug testing. Pag-aalala ko sa kanya. Baby, halos hindi makapagsalita noon si Marco kasi booking ko na siya. Ano? Hindi ka ba aamin? Magsisinungaling ka pa rin ba? Kahit na nabuko ka na? O sige, talo na ako. Oo, hindi ko nga ginastos sa pag-apply ng trabaho yung perang binigay mo sa akin. Patawarin mo na ako, pag-amin niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim papadudot at sinubukan kong maging mahinahon. Paano na ngayon yan ha Marco? May plano ka pa bang maghanap ng trabaho? Oo baby, gusto ko pa rin makahanap ng trabaho. Nahiya na ako sa iyo eh. Sa totoo lang wala na nga akong mukhang maiharap sa iyo. Patawarin mo na sana ako ha. Oo pa nga ako maghahanap na ako ng trabaho. Alang-alang sa iyo. Paniniguro niya sa akin. Huwag mo sabihin yan kasi una sa lahat, sino ang unang makikinabang kapag nakapagtrabaho ka? Ikaw din Marco, hindi ako. Sabi ko sa kanya. Ngayon, saan ka kukuha ng perang panggastos mo sa pag-a-apply? Pagpapatuloy ko. Ako nang bahala dun. Siguro uutang na lang ako kina Totoy. Agad ko namang pinigilan ang balak niyang gawin. Hindi, huwag ka nang umutang kay Totoy. Bibigyan na lang kita muli ng pera. Pero nakakahiya na sa'yo baby. Mahina at guilty na wika ni Marco sa akin. Sige na be, basta ipangako mo lang sa akin ha. Nagagastusin mo na ng tama ang perang ito. Sabi ko na lamang noon sa kanya. At yun nga muli ko siyang pinatawad sa ginawa niyang kasalanan. Pero papadudot, dahil sa ugaling pinapakita ni Marco ay hindi ko maiwasang madisappoint sa kanya. Minsan nga napapaisip na tuloy ako kung talaga bang mahal ako ng boyfriend ko o baka naman ginagamit lamang niya ako. Nang mga panahong yon pakiramdam ko kasi ay gamit na gamit ako ni Marco dahil sa akin na niya inaasa ang buhay niya. Siyempre ayaw ko naman na ganoon kaya madalas kong kausapin si Marco na huwag maging palaasa at matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero sadyang mahirap pagsabihan si Marco at madalas kaming nauuwi pa sa pagtatalo. Papadudot, dahil sa sobrang disappointment ay sumagi na rin sa isipan ko ang makipaghiwalay. Pero ayaw ni Marco. Mahal daw niya ako at hindi raw niya ako pakakawalan. At dahil sa mahal ko rin naman ang boyfriend ko ay hindi ko na siya nagawang hiwalayan pa. Samantala isang araw, Tito si Marco po. Tanong ko sa tiyuhin ni Marco nang minsang dumalaw ako sa kanila. Naku, umalis ang pamangkin ko. Ewan ko kung saan pupuntang lalaking yon. Sabi niya sa akin. Baka po maghahanap siya ng trabaho. Natawa naman siya sa huli kong sinabi. Siya? Maghahanap ng trabaho? Baby, simula nung matanggal siya bilang mekaniko sa auto shop. Hindi na siya naghanap ng trabaho no.
Saka baby, kaya lang umalis yon. Syempre para uminom at saka sumama sa pot session kina Totoy. Inform pa niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Talaga po tito? Alam ko kaya nagkaroon ng pera yang si Marco binigyan mo. Ay nako, kung ako sa'yo, wag mo nang bigyan ng pera yon kasi ginagastos lang niya sa bisyo niya. Bali dahil sa pera mo nalulong lalo ang pamangkin ko sa alak at droga. Pagbabahagi pa sa akin ng tiyuhin ni Marco. Nanungkot naman ako sa aking nadiskubre. Akala ko po nagbago na ang boyfriend ko. Kung tutusin baby, ikaw ang nagdadala sa kanya sa kapahamakan. Kaya kung ako sa'yo, wag mo na siyang bigyan pa ng pera. Dagdag pa niya. Siguro nga po nagkamali ako sa pagbigay ng pera sa kanya. Alam niyo po ba mas inuna ko siya kaysa sa pamilya ko. Napabayaan ko na po sila kasi kay Marco nakatuon ang atensyon ko. Hindi naman po ako nagkulang sa mga pangaral at suporta sa boyfriend ko. Pero sa lahat pala ng ginawa kong sakripisyo heto lang pala ang mapapala ko. Yun ang aking naging realization sa pagtulong ko sa aking boyfriend Papa Dudut. Sobra akong naawa sa'yo. Napapansin ko kasi na parang ikaw lang ang nagdadala sa relasyon ninyo. At saka heto hindi naman sa sinisiraan ko ang pamangkin ko. Pero kahit minsan hindi ko nakitang pinahalagahan ka ni Marco. Wika pa niya sa akin. Tama nga po kayo. Pagkatapos noon ay huminga ako ng malalim. At maski ikaw aminado na hindi ka pinapahalaga ng boyfriend mo. Ay naku baby, kung ako sa iyo hiwalayan mo na si Marco. Huwag kang magpapakatanga sa kanya at saka mas maraming lalaki pa dyan na higit na karapat dapat kesa sa pamangkin ko. Sabi pa niya sa akin. Pero tito, mahal ko po si Marco. Ngunit agad na nagsalita si tito para kontrahin ang nararamdaman ko. Baby, ginagamit ka lang ng pamangkin ko. Oo, masakit na pakinggan pero yun ang totoo. Ibig niyo po bang sabihin hindi ako mahal ni Marco? Nanlulumo kong tanong sa kanya. Ibabalik ko sa iyo yung tanong Gaano ka kasigurado na mahal ka nga ni Marco? Alam mo kung tutuusin, ikaw lang ang makakasagot niyan kasi mararamdaman mo yan kung mahal ka talaga ni Marco o pera-pera lang ang lahat. Hindi sa mukhang pera ang pamangkin ko pero sa tingin ko ginagamit ka lamang niya para sustentuhan ang bisyo niya. Ikaw, nasa sa iyo yan Kung may respeto ka sa sarili mo, hindi ka magpapagamit sa kanya. Makakaya mo siyang hiwalayan, payo niya sa akin. Sa totoo lang po, hindi ko po alam ang gagawin ko. Gulong-gulo noon ang isipan ko, Papa Dudut. Masisira lang ang buhay mo kung ipagpapatuloy mo ang pakikipagrelasyon kay Marco. Isipin mo kung mapapangasawa mo siya, ano na lamang ang magiging buhay ninyong dalawa. Paano ka? Kakasamahin mo ang isang lalaking hindi mo alam kung nasa katinoan pa ang pag-iisip. Nako, mag-isip-isip ka baby hanggat hindi pa huli ang lahat. Yon ang makahulugang sinabi sa akin ng tiyuhin ni Marco ng araw na yon. Papa Dudut, simula noon ay napag-isip-isip ko na tama ang tiyuhin ni Marco. Tama siya kasi nararamdaman ko na parang ang hindi ako pinapahalagahan ng boyfriend ko. Mahal lang ako ni Marco kasi nakikinabang siya. Doon ay muli kong kinausap si Marco at inalam ko sa kanya kung ano ba talaga ang plano niya sa buhay niya. Pero tulad ng inaasahan ko ay palagi kaming nauuwi sa tampuhan ng boyfriend ko. At dahil sa napuno na rin ako ay nagpasya na akong makipaghiwalay kay Marco. Samantala hindi tinanggap ni Marco ang pakikipaghiwalay ko sa kanya at nagpatuloy siya sa pangungulit sa akin. Tulad na lamang isang araw. Baby, please. Makipagbalikan ka na sa akin Nakikiusap ako, mahal kita. Pagmamakaawa sa akin noon ni Marco. Hindi mo ako mahal, Marco. Kasi kung mahal mo ako, hindi ka gagawa ng mga bagay na magpapasakit sa loob ko. Ang sabi ko naman sa kanya. Ano ba yung ginagawa ko sa iyong kasalanan? Yung tungkol ba sa bisyo ko? Okay sige, titigil na ako. Titigilan ko na totally ang bisyo ko. Hindi na ako iinom. Hindi na rin ako gagamit pa ng droga. Gagawin ko ang lahat ng yon basta makipagbalikan ka lang sa akin. Pakiusap niya, Papa Dudut. Alam mo Marco, ilang beses mo nang sinabi sa akin yan.
Ilang beses ka nang nangako sa akin na titigil ka na dyan sa bisyo mo. Pero ano, tinupad mo ba? Hindi eh. Yung pinangako mo sa akin na maghahanap ka ng trabaho, ano? Nakahanap ka ba? Hindi, Marco. Kahit na isang pangako na binitawan mo sa akin ay wala kang tinupad. Reklamo ko sa kanya. Baby, oo, marami akong kasalanan sa iyo. Pero pinagsisihan ko na yun. Pangako magbabago na ako. Sa totoo lang, Papa Dudut. Ayaw ko nang maniwala sa kanya. Dahil sagad na ako sa pambabaliwala at pang-aabuso niya sa kabaitan ko. Mahal na mahal kita, baby. Pagkumbinsi pa niya sa akin. Talaga? Bakit parang hindi ko nararamdaman na minahal mo ko? Alam mo, Marco, sa totoo lang nagtataka nga ako bakit ba kita pinagtsatsagaan? Samantalang hindi mo man lang ako binigyan ng halaga. Oo, Marco, hindi ko nararamdaman yun. Kahit na noong mga gabing magkasama tayo sa iisang kama. Hindi ko nararamdaman na mahal mo ko. Nararamdaman ko lang na para lang akong tau-tauhan at parausan mo. At saka kung mahalaga ako sa iyo, pakikinggan mo ko sa mga pangaral ko sa iyo. Ilang beses kitang sinaway na huwag ka nang uminom at gumamit ng droga. Pero nakinig ka ba sa akin? Hindi. Yon ang balik ko sa kanya. Hindi naman nakakibunoon ang boyfriend ko dahil guilty siya sa mga sinabi ko sa kanya. Nagpatuloy naman ako sa paglabas ng aking sama ng loob sa kanya. Ang sama pa, Marco, sa tuwing pinagsasabihan kita, iniisip mo na dinidiktahan ko yung buhay mo. Marco, ang laki mong tanga kasi hindi mo naiisip. Kaya kita pinagsasabihan para din yun sa'yo. Pinagsasabihan kita kasi concern lang ako sa'yo. Kasi mahal kita. Pero lahat ng pag-aalala ko sa'yo ay binabaliwala mo. Sinunod mo pa rin ang bisyo mo. Alam mo, Marco, doon ko na-realize na wala akong halaga sa buhay mo. Kasi iniintindi mo lang ang sarili mo. Selfish ka. Nagsayang lang ako ng panahon sa'yo, Marco. Nagsisisi na ako pakiusap, baby. Patawarin mo na ako. Wika niya sa akin pero matigas na noon ang puso ko, Papa Dudut. Sige, patatawarin na kita. Pero hindi na magbabago pa ang desisyon ko. Hiwalay na talaga tayo pagtatapos ko. Papa Dudut, ng mga panahong yon ay matigas na ang puso ko. Masakit man sa akin ang nangyari pero naisip kong mas mainam na yon kaysa manatili pa ako sa piling ni Marco. Hindi lang naman para sa akin kaya ko ginawa yon kundi para na rin sa kanya. Gusto kong turuan si Marco na huwag maging palaasa sa ibang tao at matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala na akong balita pa kay Marco at wala na rin akong balak pang alamin yon. Nakalimutan ko na kasi siya. Masaya na rin ako sa buhay ko ngayon kapiling ang mga kapamilya ko at mga katropa at sa mga taga-pakinig ninyo. Tandaan ninyo na maglaan kayo ng pagmamahal at respeto sa inyong mga sarili at huwag nyo lamang ibuhos ang lahat ng pagmamahal ninyo sa isang tao. Kilalanin nyo rin ang taong mamahalin ninyo at huwag nyong hayaan na gamitin lang nila kayo. Maging matalino kayo pagdating sa pag-ibig at huwag ninyong paiiralin lagi ang puso. Mas maganda kung balanse pa na pinapaandar ang puso at utak pagdating sa pag-ibig. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Sana'y swertehin ako at mapili ang kwento kong ma-upload sa inyong channel. Maraming salamat and God bless. Lubos na gumagalang, baby. Tama lang ang naging desisyon mo, baby, na isarado ng tuluyan ang puso mo kay Marco. You deserve someone who is much better. Yung pagsasamang hindi ka ilalagay sa anumang panganib o alanganin. Oo, mapanganib kung ipagpapatuloy mo pa ang relasyon ninyo ni Marco dahil isa siyang adik na walang balak na magbago. At alam nating lahat na masama ang epekto nito sa pag-iisip ng isang tao. Bukod pa sa malalagay sa panganib ang buhay mo, baby. Deserve ni baby ang katahimikan at sa kasalukuyang estado ni Marco ay hindi niya yon maibibigay sa ating letter sender.
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.